네가 벌써 그립지만 그리워하지 않으려 해 한편의 영화 따스했던 봄으로 너를 기억할게 우리가 만든 love scenario 이젠 Hi guys! Wala ba kayo napapansin? Tama! Ito! Nakabili na kasi ako ng ng ganitong mic. Kaya tingnan nyo, may seal pa siya. Kasi kakabili ko lang nito. And it's actually an achievement. Kasi finally, diba? Finally! Malakas na yung bunganga ko. Sa mga video ko dito sa YouTube, I will be unstoppable sa pagdadaldal dahil meron na akong mic. Kasi kapag may nakatapat na mic sa akin, like ganito, like magsasalita ako ng magsasalita, hindi mo ako mapipigilan kahit yung tawa ko naka-mic. Magluluto tayo ng ramen today kasi hindi ako makatulog. Hindi ako matabla ng antok kasi hindi pa ako kumakain. Alas stress na. Kakain din ako ng rice, huwag kayong mag-alala. You know what guys? The best time to eat ramen is kapag malungkot ka. Pag malungkot ka, tapos umuulan, wow, perfect combination, mag-ramyun ka. Yes. Hi! So this is another episode of La Shana Alessandra. Honestly, di ko na alam kung ano bang episode to. Feel ko na kailangan kong mag-film ngayon. Kasi lately, I've been feeling nostalgia. Nostalgia! Kahapon kasi, parang nag-binge watch or nag-stream ako ng mga K-pop MVs from 2nd gen hanggang 3rd gen. Paano ba naman kasi, napanood ko ulit yung performance ng Big Bang nung Mama 2024, parang merong na-activate inside me na, wow, what a time! What a time! Kasi hello, naaalala ko before, nung elementary ako, sinasayaw lang namin dati yan sa school, yung Fantastic Baby. Tapos ngayon, oh my God, it's been a decade. Actually, more than a decade na nga eh, di ba? Kasi sobrang bilis ng panahon and parang na-realize ko na wow, tumatanda na talaga tayo. I'm 19 now and I'm turning 20 this coming birthday ko this year. I want to document this time, to look back. Hindi ko na-realize na I've been growing up with K-pop. K-pop pala yung pinapatugtog na kanta pala ng K-pop yan. Sino yan? It was everywhere growing up. I was in elementary. I was so young. I was offline. Walang social media back then kasi napakabata ko pa. Wala akong alam din sa mga trend, ganyan. It was just everywhere. Ang impluwensya ko lang talaga before ay yung mga nasa paligid ko, yung mga nangyayari sa paligid ko. Na-discover ko yung 21, na-discover ko yung Gangnam Style, na-discover ko yung Wonder Girls,
Napaka-phenomenal ng Gangnam Style. Kung maaalala nyo, lahat ng Christmas party noon, yan talaga. Pagkabata-bata ko pa, sa K-pop na pala talaga ako lumalaki. Sinayaw namin yung Fire ng 21. Ayun, naging fan ako ng 21. Enjoy lang talaga. Hanggang sa naging grade 5 ako, naging grade 6 ako, and then, ayan na, welcome to 3rd gen! Tulad na sabi ko kanina, nasa paligid ko lang talaga yung impluwensya ko. Pagtungtong ko ng grade 6, sinayaw yung isang kanta ng Twice sa stage para sa parang exercise siya. Tapos sabi ko, wow, ganda ng kanta. Sino yan? Parang may nasamon akong mga kaklase na aware sa mga ganyan. Tapos, ayun, doon nila sinabi sa akin na, kanta yan ng Twice, ganyan. Na-curious ako. So, actually, bago ako naging Blackpink talaga, I was really a Twice fan. So, naging once muna ako nun. Tapos, naging bias ko si Gio. Actually, nahirapan pa nga ako nun mamili ng bias kasi lahat sila magaganda. That's when, alam mo yung parang nag-automatic na K-pop ka na, Twice fan ka na. So, ang nangyayari, parang mas nahihila ka na ng mga taong same interest sa'yo, di ba? Same year, actually, 2017. And then, na-discover ko na yung Blackpink. Na-influenceran lang talaga ako ng kaibigan ko sa Blackpink. Stan mo yung Blackpink, ganyan. Parang merong pandemya ng K-pop na nangyayari sa school namin. One time, merong sumayaw ng BBHM sa stage ng school namin. Hindi naman siya yung totoo talagang performance, pero parang any na sayaw lang. Ando na yung urge na malaman kung ano nga ba tong Blackpink, ano ba tong grupo na ito. Since com-shop era ko pa nun. I mean, may cellphone ako that time, kung hindi ako nagkakamali, pero hindi talaga ako yung active sa social media. Wala kaming wifi, free data lang talaga ako nun. Ang hinahanap ko is yung sinayaw sa school namin, which is yung BBHM, pero hindi ko siya, I think, nahanap. At ang napanood ko nun is yung Bumbaya ng Blackpink. Basta napakagandang alaala niya for me kasi yung, kumbaga yung mga panahon na yon, yung mga nangyari, yung mga na-experience ko is meron siyang ginampanan para hubugin ako kung sino ako ngayon. 10 taon na pala ang lumipas. It's been 10 years kasi elementary lang ako noon, pero ngayon college na ako and magti-third year na ako. Mga trentahin na tong mga to. Ang daming nangyari. And one thing I am so thankful is that I enjoyed most of it. Late 2nd gen, tapos 3rd gen. Ilan din sa mga na-experience ko before is yung bibili ka ng merch, unofficial merch sa labas ng school. Tapos, mura-mura pa ng mga merch noon. Grabe, wala na kasi yun ngayon. Dito sa lugar namin, wala na talaga siya. I think it's because, syempre, the rise of our online platforms, ganyan. Itong mga posters na to, tigbe-20 lang yung mga yan, girl. Tapos, may mga keychains, may mga pins. Natatandaan ko nung nag-birthday ako nun, girl. Yung mga niregalo sa akin ng mga kaibigan ko nun, yung mga merch talaga na nabibili talaga sa labas. Aside from that, na-experience ko rin, girl, yung sumayaw sa room. Like, recess time, ganyan. Nagpo-practice kami ng mga kaibigan ko, girl. Doon talaga kami sa harap ng blackboard. Andito kami sa gitna, nagpa-practice. Parang doon na umuusbong yung kapal ng mukha ako sa buhay. Maya kami ng Blackpink choreo. Actually, may video ako nun, pero hindi ko na siya mahanap ngayon kasi nasa isang USB siya. Nung panahon na yon, hindi pa mga short choreo yung inaaral. Full choreo talaga yung inaaral. At ang ginagawa namin, meron kaming member na kukunin. Yung step niya, yung pag-aaralan namin. For example, ako, ang bunot ko nun si Lisa. Kasi bias ko si Lisa eh. So, yung part ni Lisa, yung mga steps niya, yung position, kung saan siya papasok, ganyan, yun yung pag-aaralan ko. Which I really find so fun. Fulfilling talaga sa akin yun. Yun nga lang, hindi ko na kasi talaga makita yung video kasi nakalagay talaga siya sa USB. Tapos, isa rin, sa laman ng USB na yon is yung mga music video,
tapos dance practice video ng Blackpink. Hindi ko alam kung may Red Velvet doon kasi later ko na na-discover yung Red Velvet. Grade 7 ako noon nung na-discover ko yung Red Velvet. So, 3 girl group yung ini-stan ko before. The one and only Big 3. Twice, Blackpink, Red Velvet. At isa ako sa saksi ng napaka-iconic na mashup nung grade 8 ako. Sinayaw namin yan para sa MAPE. Ilan lang yon sa mga early memories ko sa K-pop. Nag-grade 9 ako, nagkaroon ng pandemic, and then, pinasok ko ang mundo ng pagko-collect. Unti-unti na ako nakakabili ng album, nakabili ng light stick. Hindi naman to magiging posible kung hindi ako sinuportahan ng mga magulang ko. Kung noon, pasayaw-sayaw lang, unofficial merch. Ayun, naging sponsor ako sa Facebook, tapos pumasok na ako sa Stantweet. Hanggang sa nakakapunta na sa concert. Sige na, bigay niyo na sa akin to. Para alas ka na sa akin mo, baba. Walang ligo-ligo, walang kain-kain. Buksaan. As I grow up, sila rin, they were achieving so much. Marirealize mo na lang talaga na napakalayo na rin talaga nung expansion ng K-pop sa mundo, sa music industry. Ngayon na college na ako, actually nawawala na talaga ako ng time sa K-pop ngayon. Hindi na ako yung sobrang updated gaya nung dati. Tapos, ayan, naghihiatus na ang mga natin. Ang 17, actually late ko lang na-discover talaga yung 17. It was 2023. So, nandito kasi kami ngayon sa Ever, tapos may K-Fest dito. Sa Treasure yata to. Tapos na kasi yung Karat Fest nila noong August 19 yan. Nagsisisi na ako. Dapat pala pumunta ako nung Karat Fest. 2 araw rin yun eh. Sorry, di ako makarelate. Hindi kasi ako Treasure stan. Pero ang saya, ang saya. Guys, look at finally, napauwi ko na po yung strawberry shua. Oh my God, sobrang mahal dyan. Mahal talaga, mahal talaga. Grabe, ang lala ko na. Yes na yes for you. Ang mahal mo, grabe. Ang mahal, grabe, ang mahal. Ang mahal talaga. Ito yung pinakamalala na ticket selling na experience ko. Ayun nga, sa awa ng Diyos, nakasecure tayo. Thankfully, talaga napagplanuhan namin na magkaroon kami ng backup. Parang napaka-ikli ng time ng pinagsamahan namin ng 17 bago sila nag-military. Siguro babanggitin ko na rin yung pagiging K-drama fan. May mga pagbabago na rin sa K-drama ngayon. Kasi number 1 na napansin ko, umikli na talaga sila. Ngayon, 12 na lang. We've come a long way. Pinapanood ko kasi right now is Idol Eye. Ang ikli lang talaga niya. 12 episode lang talaga siya. Speaking of K-drama, 2021 talaga yung year na peak ng pagiging K-drama fan ko. 2021 talaga yung pinakamadaming K-drama na napanood ko. Tapos hanggang sa nag-drop siya nung 2022 nung nag-senior high school ako kasi nag-focus talaga ako sa ACADS noon. Hanggang sa nag-college ako, pakunti na ng pakunti yung mga napapanood kong K-drama. So, nagre-rewatch kasi ako ng W ngayon, guys. Kung alam niyo lang kung gaano ko ka-favorite yung W, guys. Sobrang favorite na favorite K-drama ko yung W. Ilang beses ko na ito na-rewatch. Pero grabe pang ilang beses na to. Pero grabe pa rin yung nararamdaman ko sa K-drama na to, Nay. Bawal. Wala na rin ako masyadong nasusubaybayan na ongoing K-dramas kasi wala na akong time. 15 years old pa lang naman ako, turning 16. Sana ma-fulfill ko yung dream ko na nakapag-South Korea ako at the age of 18. Hello po, my 2025 self. Malakas na ba ang loob mo? Malakas na ba ang loob mo? Aalis ka mag-isa? Magpag-travel ka mag-isa? Mag-iikot ka ng Seoul mag-isa? Kaya mo na ba? I'm 19 now, girl. Hindi ako nakapunta sa South Korea tulad ng gusto niyang mangyari. Pero nakarating ako sa maraming concert. It feels so good that I've got to look back to this kind of memories. Ganito ko in-spend yung childhood, yung youth
ko. Kasi along the way, may mga lessons din akong natutunan. May mga na-adapt din akong practice or behaviors. Natutunan ko lang talaga na may time, may tamang panahon for everything. Ito, kung ano mang meron ako ngayon, hiling lang yan dati. Pangarap yan dati. Pero ngayon, eto na, nandito na ako sa point na to. Nakita ko ng Blackpink, nakita ko ng 70, nakita ko na yung favorite actor ko sa K-drama. Just wait. Merong time para sa lahat. Hindi ko talaga alam. We don't really know. Pero, ayun, gawin na lang natin yung best natin. Kasabay ng pagiging fangirl ay isang girl na busy mag-aral. Kasalukuyan po tayong nasisiraan ng bait dahil wala po akong maintindihan sa aking inaaral. Pero focus lang tayo, guys. Kailangan kong mag-grind, kailangan kong mag-focus. Kaya nag-video na ako dahil madidistract na naman ako ng cellphone ko. Kasalukuyan po tayong nagpatugtog ng kanta. At ang kanta ay baliw sa'yo. Kasi habang nag-aral ako, nagpe-play talaga sa utak ko yung parang ako inhila ng dahan-dahan, dahan-dahan. Kanta ka pa talaga. Nagkasabay talaga yung pagiging fangirl and pagiging kolehiyala. Parang sa kabila ng mga to, hindi pa ba ako magiging grateful? Sa totoo lang sa kabila ng mga to, nagawa ko pang mainggit sa iba. Napaka-ungrateful ko talaga sa part na yun. Ang message ko sa sarili ko, hindi mo kailangan mainggit sa iba after all. Let's strive for our own outcome! Ito ay offline iwas burnout. Nakakapagod. Mas malala ngayon kasi kapag nagbabakasyon ako, nag-aaral pa rin ako. I couldn't be present at that moment. Parang nandun ako physically, pero hindi ko siya ma-enjoy. Ayun nga, hindi ako nagkakaroon ng maayos na bonding sa family ko. It's either hindi ako sasama sa mga galag kasi nga kailangan kong mag-review, kailangan kong mag-aral, may exam, may quiz, ganyan. I think ito yung cause, ito yung kapalit, no? Kasi pangarap mo, tsaka yung oras mo para sa family mo. Ayoko rin naman na pabayaan yung studies ko. Nagbabayad ako ng tuition, so hindi ko dapat sayangin yung tuition fee na yun. Kasi mahal mahal! Ang mahal ng tuition! Sobrang nakaka-guilty na. First year pa lang ako, no? Sobrang nagigilty talaga ako na papasok ako sa private university. Pero ang ginagawa ko na lang is talagang pinag-iigihan ko sa pag-aaral, pressure, tapos yung feeling na guilt, ganyan. It's 3:03. Wala naman ako masyadong plans for this year, but I really want to experience many things. Buhay ay di karera, pero tumatanda na kasi tayo. So, gusto ko nang i-expose yung sarili ko sa maraming bagay para hindi ako maninibago, para alam ko na yung gagawin ko. Gusto ko magkamali na, para alam mo yun, in the future, no? Alam ko na yung gagawin. 막히는 세상 속에 작은 것 하나에 잠깐 섰다고 어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서 사무치게 아픈 말 한마디에 네가 더 싫어도 신경 쓰지 말자 우리 목소리로 어디서라도 부르자 청춘 잠깐 나의 내일 아침에 울리
이제보다 조금만이라도 믿지 않기를 숨막히는 세상 속에 이 모든 Ang sarap-sarap talaga mag-moon sa mga ganun, sa mga park. Damihan nyo pa po ang park sa Pilipinas. Kailangan natin ng park, okay? Hindi na natin kailangan ng isa pang mall, okay? Kailangan natin ng maraming park. Isang ikot lang bago ako umuwi. Kasi, ang anghang talaga nung Dynamite. Parang hindi kinayod ni ate yun eh. Para bumili ako nandun sa kanya. Diba? Wala masyadong tao. Ang saya! Kapag sumakses na, diba? Gagawin na natin to sa ibang bansa. Nagra-random dance ako ngayon. Tinetesting ko yung sarili ko kung naaalala ko pa ba yung mga choreo. 오늘 놓지 마라 결속은 나의 목이 광야로 걸어가 알아 내 hologram 위협에 맞서서 check it out check it out check it out 상상도 못한 playground you won't go keep going like too hot too hot I'll make it lose yeah make it go I can't hold to let go yeah cause I'm so dead yeah I got everything you that you're feeling for girls we gon' shake some we don't run we don't chase some turn it up get bass drum once a years and dollars come on come on come on shake some every day this that pretty girl mom she just that song she just touched on it now pretty girls don't do drum but let's speak one it'll be depending on the day pretty girls looking at the fan on the lawn with the fan and never let it catch no stress this that pretty girl mom she just that stun make you wanna swing those legs she just that song she just touched on it now pretty girls don't do drum but let's speak one this that pretty girl mom she just that song she just touched on it now pretty girls don't do drum I don't know drum no we already got a family day pretty girls that you go right now I know that you can nail it trick up this that pretty girl mom she just that stun I'm hearing that she is made